ginagawa ang batas para sundan. Pero bakit marami pa rin sa atin ang pumipilit ng ating gusto? O talaga bang nakabaon na sa isipan natin, ako ang batas? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi tayong nakakakita ng mga ganito at kung ano-ano pa. Alam ko na lahat sa atin ay nakagawa na ng kahit isa sa mga ito. Magpapaka-badass kung tawagin. Subukan nga natin isa-isahin. Halos hindi nawawalan ng ganito kada taon dito sa ating bansa. At kapag nangyari ito, sasabihin ng marami sa atin na ang gobyerno may kasalanan nito. Pero naisip mo bang baka ikaw ay bahagi na rin ng rason kung bakit ito nangyayari? Yung tipong nasa isip ay nalaglag na, di ko na problema yan. O okay lang to, unti lang naman eh, at basta na lang maalis. Horror vacui. Ito ang takot sa empty spaces. Dahil kaakit-akit sa mata para sa karamihan ng mga Pinoy ang kasaganahan, maaaring isang nga ito sa mga dahilan ng hilig sa pagbabandal. O baka dito lang din nilalabas ang sama ng loob. Lahat ba ng tao ay nahuhuli sa pinupuntahan kaya nagagawa natin ito? Madalas naman nirarason, mas mabilis, wala namang nananaway o walang dumadaan na sasakyan. Ang dating tuloy, parang sayang sa oras o impractical ang pagtatawid ng mga overpass, underpass at pedestrian lane. Ang iba namang may sasakyan, kung magmaneho, parang tinutupad ang pangarap maging pro racer. Masisisi mo ba naman sila, lalo na sa highway na diretso at maluwang ang daan? May mga taong naging bisyo na ang paninigarilyo, kaya napapanigarilyo sila kahit wala sa oras o lugar. Meron ding napapadala lang sa iba, mukhang cool daw. Nakakatawa kasi, hindi ba parang common courtesy lang naman ito? Hindi ba? Pagbibigay galang sa kapwa. Paano ka hindi uubuhay? Nakahubad ka. Lamig-lamig na kroma. Hindi ba? Hindi ka naman dapat umuutot sa harap ng ibang tao. Hindi ka iihi o dumudumi. Ganon din sa Yossi. Walang pangkapital sa negosyo. Hindi rin makalabas ng basta-basta o makakuha ng business permit. Sige lang, madali lang namang gawing boarding house ang sariling bahay, di ba? Di bale nang di malinis o ligtas ang pinupuyuan, basta mapagkinabangan naman, okay ka na. Pero nagtitiyaga sa ganitong tirahan si Yen dahil mas malapit ito sa kanyang eskwelahan. Yung pera, kailangan din pong i-budget. Tsaka yung iba pong boarding house dito mas mahal na po eh. 6 silang nagsisiksikan sa maliit na kwartong walang bintana. Ang lumang bahay naman na ito, hinati sa 10 kwarto na may iisang kusina at 3 palikuran lang na siya na ring labahan. Siksikan din ang mga tenant. Pero wala kami magagawa kasi mas malapit po sa pinapasukan namin. Ang hindi nila alam, peligroso na ang kanilang tinitirhan. Takaw sunog ito dahil gawa sa kahoy. Masikip pa ang pasilyo kaya hindi agad makakatakbo ang mga tenant. Napag-alamang wala ring business permit ang mga boarding house na binisita ng news team. Ano lang, sideline. Yung makamenos na ng gas. Walang bahay? Sige lang, para wala nang malaking gastos sa renta, kuryente at tubig. Madalas ginagawang madaling matay at maitago, nilalakod, di kay simpleng binubuhat na lamang ang mga tindahan ng ito. Pinipili naman ng iba ang paminirata. Pero lang din naman ang mga rason. At bakit mo naman tingilan kung may bumibili pa naman, di ba? Ang laki pa ng kita. May mga taong walang pakialam kung saan sila titira, basta may mauuwian. Kung sakaling may may-ari naman ng loteng pinagpuyuan nila, wala nga silang titulo basta first come first serve na pala ang pag-aangkin ng lupa. Sa dinami-dami ba naman ng mga sumusuway na mga batas natin kada araw, may mas malalim pa bang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ito? Likas na matalino ang Pinoy, ngunit parang nagagamit lang ito sa maling paraan. Paminsan dahil nararamdaman mong ang galing mo lang, pero mapapansin ding parang pinagmamalaki na rin ang pagiging mautak
Kumbaga, na-encourage ang maling gawain, kaya mas nagaganahan din gawin ng mali. Alam naman natin na paminsan-minsan nawawalan din tayo ng gana at nawawalan na rin ng pakialam, konsyensya o damdam ng responsibilidad. At paminsan kung tayo sinita o sinisi, nauuwi na lang ito sa turuan. May mga may otoridad na umaabang ng oportunidad na sumita ng kung sino magka-violation. Kahit minor o parang wala ka naman talagang nagawang mali, nagiging kanilang salita laban sa'yo. Tigil ka at sabihan na, mabayad ka lang at absuelto ka na. Tapos, Yung nagka-friend sa inyo, kung pag-usapan natin, sikapin ko kung may re-reduce natin, ha? At 50% i-reduce natin, may tutulong natin, ha? Sir, ano yung nakatagda, yung camera mo, sir, ayusin mo. Sir, sandali. Yan yung camera ng cellphone mo, alam mo, bastos ka eh. 50%. Ah, ganun ba? Mas kita natin ka para makita mo yung hinahanap mo, ha? pero sila nga mismo tagataguyod ng batas ang lumalabag nito. Paano na kaya ang simpleng mamamayan? Pangkaraniwan na rin nakikita ang ilang minor na paglalabag. Pero dahil ayaw natin ng gulo, madalas pinababayaan na lang natin sila o nagkakaroon ng walang pakialamanan. Kung ikay bad trip naman, parang the grass is greener on the other side, kaya baril pa mo binubuhos yung dumi. Dahil ba hindi ka umaasenso, kaya mo hinihila pababa yung ibang tulad mo? Sa mga nakaasenso naman, gano'n na ba tayo kamakasarili na kinailangan pang gawa ng batas ang paggamit ng wangwang? Bilang nga lang dapat ang pagkakataon at taong gagamit nito, naging issue pa to. Sila na ngang dapat edukado at halimbawa ng mga mamamayan, basta na lang dahil kaya gawin, na dapat common sense lang para sa kanila ang pagsunod sa simpleng utos, kahit payo man lang. Dito pumapasok ang common sense is not so common. At ang pinakasimpleng dahilan, hindi raw nakapag-aral kaya hindi raw naiintindihan ng iba ang mga sign o hindi man lang alam kung ano-ano ang mga batas natin. Pero sa bandang huli, ignorance of the law excuses no one. Darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba kung hindi ka sigurado.